Sabaw pa lang nga, ulam na. Karamihan po ng kumakain sa atin, sila po yung mga riders, bikers, at saka yung po mga pumupunta ng Tagaytay. Mas mura, ganun din naman po ang lasa. Sabi nga po nila, mas masarap pa kaysa lutong Tagaytay. Talagang kinukumpleto ko siya, yung linamnam niya, yung sarap. Anli sabaw po. Pati yung sangkap po, talagang sulit ka, ika nga, pag natikman mo. Kahit pabalik, dito rin po sila dumadaan para kumain. Panoorin niyo po ang kwento ng aming bulaluhan dito sa Silang, sa Tikim TV. Ang masarap na bulalo namin yung talagang may bulmaro siya. Talagang kimchi. Kimchi ang ginagawa kong bulalo, sir. Talagang malaman siya, maligat. Talagang puro kimchi, ika nga. Tsaka malaki yung bulmaro niya. Tsaka murang-mura po yung aming bulalo. 300 lang po. Good for 3 to 4 person na. May gulay pa po. Kompleto Ricardo pa po yun. Ang pangalan po ng aming kainan ay Kuya Manny's Bulaluhan. Dito po ang aking asawa ang hands-on sa pagluluto. At ako naman po ang katuwang niya sa pamamahala nitong aming munting negosyo. Ako po si Kuya Manny Cuadra. Ang may-ari po ng Kuya Manny Bulaluhan. Dito po sa Lalaan 2nd, Purok 2, Silang, Cavite. May mga landmark naman po na madaling matagpuan siya. Gaya po ng nasa pagitan siya ng Green Papaya at Kilometer 49. Makalampas po ng Green Papaya, may makikita kayo sa labas na malaking kaldero. Tapos kubo po siya na malaki, marami pong lamesa, tapos maraming lutong pagkain. Nagsisimula po kaming magbukas ng alas 6 ng umaga at nagtatapos ito ng mga 11 o'clock ng gabi. Araw-araw. Araw-araw po ay available ang ating bulalo. Yung Kuya Manny's Bulaluhan po, 12 years na po kami. Paiba-iba po. Yung original na pwesto po namin ay sa Rogationist College, pero ano rin po, Lalaan 2nd din. Maliban po sa bulalo, marami pa rin po tayong lutong ulam dito. Nandito po ang mga goto Batangas, unlimited pares, bagnet, lechong kawali, dinakdakan, sisig, at yung pong ating mga lutong ulam, halos lahat po nang hahanapin nyo, nandito na po sa Kuya Manny's Bulaluhan. Malambot po yung aming karne talaga. Kahit edad natin, ika nga, mga oldies na, masisiyahan po sila kasi kahit tinidor at kutsara, napakalambot ng karne. Talagang tinututukan ko sa pagluluto ang bulalo ko. Kahit matanda nga, ika nga kumain, masisiyahan sila. Isa po sa may pagmamalaki namin dito sa Kuya Manny's Bulaluhan ay ang pagiging hands-on ng aking asawa sa pagluluto. Siya po, mula sa paghahanda hanggang pagluluto, siya po talaga ang namamahala nito. Hindi naman po ako chef, hindi naman po ako nag-aral ng chef. Talagang naging passion ko yung pagluluto. Nakahilig ako magluto. Ito na yung sibuyas. Kinakawa ko muna ng aswete para pula niya. Ganda ng pula sa kare-kare, lumabas. Basic po yung Masarap daw po yung pagkain namin kasi unang-una po, habang niluluto yan, may kasamang pagmamahal yan. Niluluto ko at natitikman nila, lalo po ako na-inspired pag masarap. Lalo po akong ginaganahan. Maganda doon ang passion namin sa pagluluto. Tapos hindi rin po namin siya tinipid. Madalas pong kumain dito ang mga biyahero, mga kapitbahay, at saka marami pa pong iba. Kahit yung mga dumadaan lang, pag naamoy nila yung amoy ng bulalo, naiengganyo po silang kumain. Pag pupunta ulit kami dito, dito pa rin kami kumakain. Punuan lagi minsan, lalo pag gabi. Sarap yung dito yung pagkain. Saka marami pamimilian. Pares po, tapos yung ulam-ulam rin po, yung mga patulad ng kare-kare, ganun po. I like more sinigang. It has more flavor in there, paninda, so it's good. Marami pa rin po kayong pagpipili ang ulam dito. Marami sila mag-serving po.
Masarap yung kanilang pares at saka bulalo, nilagang baka. Yung paraan po ng pagluluto namin, doon po talaga sa sabaw, pinakukuluan ang karne. Doon po namin pinalalambot talaga. Kaya yung katas ng baka, nandoon po talaga. Masarap po. Malasa. The sauce nice and the beef was soft. It's pretty nice. It's always tasty, you know. I like Filipino style food, so it's good. I'm from Australia. Maganda po, maliwalas, mahangin. Tapos tabing highway lang po. Masarap, nakakatanggal ng pagod ng katawan pag maneho. Okay, tama-tama yung presyo nila, hindi masyado mahal. Mabilis naman sila mag-serve ng pagkain. Tsaka mababait. Isa po siguro yung pagiging friendly namin sa mga customer namin, yung pag-accept namin sa kanila, hindi namin sila itinuturing na iba. Tapos po, masarap siguro po talaga yung aming pagkain. Yung iba kasi mahal po ito lang dito. Tama lang sa bulsa. Ang bulalo po namin ay 300 lang. Affordable po talaga siya. Ay pantatlo hanggang 4 na taong katao na. O yung mga riders, mga driver, mga trucking, dito kayo kumain sa bulaluhan, sa Lalaan. Ay na-inspired kami pag naririnig namin yung mga ganong comment nila. Lumalaki po yung aming puso at talagang lalo pa namin sinasarapan yung timpla ng bulalo namin. Talaga po ang sisig ko ay isa pa rin po crispy. Crispy sisig yung sa akin. Talagang sukawali talagang ginagawa ko po sisig. Tsaka malalaki po yung gayat na sisig ko. Hindi yung talagang akala mo na ay giniling. Talagang masisihan ka pa. Pag nakita mo at nakain mo, masisihan ka. Meron din po akong dish na specialty ko ang kare-kare. Yung kare-kare ko po dito, pag ako'y nagluluto ng umaga, hanggang tanghali lang po, hindi naman po sa pag-ano, yayabang, sold out na po lagi. Isang kawali po po nyo, sold out na po kasi iba din daw po yung lasa ng kare-kare ko. Kaya, kasi at kare-kare ko po, ang toppings po ng kare-kare po, mamimili po sila Pinamimili ko po sila, baka, tuwalya, at saka yung bagnet po. So, nasisiyahan po sila. Actually, dito po sa amin, marami rin kami pagsubok na pinagdaanan, lalo na po nung dumating yung pandemic na yan. Nag-alala po kami ng pandemic. Talagang hindi po namin alam na ang gagawin po namin. Talagang, lugmo kami. Pilay na pilay po kami. Kahit na po nung una, sabihin na natin, before na mag-pandemic, okay na kami, kilala na kami. Kaya lang nung mag-pandemic, lahat po bumagsak. Siguro naman hindi lang kami, halos lahat tayo. Sabi ko nga kay Lord alalayan mo ako. Gabayan mo ako. Talagang naapektuhan po kami ng pandemic. Kumampo kami sa utang. Lumubog po kami sa utang. Kami po ng mag-asawa. Ganito po ako kasi masyado emotional ako pagka pinag-uusapan lalo na pamilya. Lalong napakahina po ng aking kalooban pagka... Nahirapan din po kami bumangon ulit. Sabi ko sa Panginoon, huwag niyo kami pababayaan. Huwag niyo kami bigyan ng malaking po, Lord. Dagok sa buhay. Kung makakaya naman po namin, magkaroon lang kami ng pagkain buong maghapon o kaunting kumita yung aming negosyo. Matulungan namin yung mga kasama namin. Masayang-masaya na po ako. Gayla po ako. Hanggang ngayon po ay binabayaran pa rin po namin. Yun po ang naging epekto sa akin ng pandemic. Talagang lupog po kami dapat. Palibas ay matibay po kami. At lagi tumatawag sa ating Panginoon na tulungan. Ito nga, unti-unti naman kawan. Inaangat ka ni Lord kahit hindi pa nga success na kawan ang buhay. Okay naman po. Okay lang ako.
Pero salamat po sa Diyos, kahit papano, unti-unti, nakabawi po kami. Ito naman po, nilingin po natin, Panginoon. Tiningin niya yung panalangin namin. Hanggang ngayon po, nakakawa na po kami. Nakakaangat-angat na po ulit kami. Nakakaahon na at unti-unti pong magbayad ng utang. Ano po, nagsimula po kami ulit ng pagtitinda, yung pa-order na lang. Hanggang buksan po uli namin ang pwesto, unti-unti, may bumabalik. Hanggang yung mga suki namin, nakita kami naka-online na, yun, nagbalikan na po ulit. Unti-unti, talagang tinulungan din nila kami. Ang natutunan po namin, siguro unang-una, ang magandang pakikitungo namin sa mga customer para balikan kami. Hindi po kasi magiging tagumpayan kung halimbawa magiging masungit kami sa kanila. Kahit anong sarap po ng pagkain namin, hindi po nila babalikan. Unang-una po dapat marunong din kaming makisama sa kanila. Siguro po, kaya po nagiging masarap yung bulalo namin isa pa yung pinapakuluan namin ng matagal at saka nasa puso ko po yung pagluluto talaga ng bulalo. May mga lahat po ng disco, talagang nasa puso ang pagluluto ko. Naging passion na po siguro sa akin yung pagluluto . Sa mga gusto pong magnegosyo, lalo na sa nagsisimula pa lang, marami po tayong trials sa pagdadaanan, pero wag na wag po tayong susuko. Sa huli po, makukuha rin natin yan. Magtatagumpay din tayo. Laban lang po. Mahalaga po na magtulungan ang mag-asawa sa negosyo. Kami mag-asawa hanggang sa simula, hanggang sa uli, magkasama kami. Dumating yung problema na talagang malalalim. Parang hindi mo na kaya malutas. Pero nariyan pa rin kami. Magkasama, magkayakap. Yung kami mag-asawa, hindi kami nag-iiwanan. Mahal namin ang isa't isa. Ngayon po, panahon naman para magpasalamat kami. Unang-una po sa asawa ko. Kasi sa kasipagan niya, nandito kami ngayon. Pangalawa po sa Panginoon kasi hindi niya rin kami pinababayaan. At sa lahat po ng taong patuloy na sumusuporta sa pamilya ko at sa mga suki namin na patuloy na sumusuporta sa Kuya Manny's Bulaluhan. Ganon din po sa mga kasama ko dito sa trabaho namin. Hindi po magiging matagumpay ito kung wala sila dahil hindi po namin kakayaning mag-asawa lang. Lagi po sila. Sila po ang isa sa mga factor na dapat kong pasalamatan. Ang Facebook po namin ay Kuya Manny's Bulaluhan para sa Tibapa. Ang number po namin ay 0905-755-4691.
Iniimbitahan ko pa kayo na kumain dito sa Kuya Manny Bulaluhan. Dito po yun, matatagpuan po dito yun sa Lalaan Second, Purok 2, Silang Cavite. Subukan nyo, pumunta kayo rito. Pagluluto ko kayo ng masarap. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.